Well, you have your Bibles with you. I know you have your songbooks with you, but let's get our Bibles open to Genesis. I suppose this is a family day for MBBE. Kasi sabi sa akin ni pastor niyo, doon sa MBBE, sama-sama tayo lahat. Sabi ko, family month namin sa Lighthouse eh. Di ako pwedeng umalis. Bakit? Kailan ba may family month? Siyempre, meron tayo lahat. Kaya nandito tayo lahat. Amen? So let's talk about our families. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Basahin natin verses 1 down to verse 3. Okay? Hanggang verse 3 tayo, ha? Hanggang verse 3. Can we all recite the verses? Everyone, ready? Go. Now the Lord, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and unto the land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. We'll just get that last portion ng verse 3. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Are you one of those families? Lahat. Kasama tayo ron, di ba? Sa pamamagitan mo o sa iyo, ang lahat ng pamilya sa buong mundo ay tatanggap ng pagpapala. Nanalangin tayo. Aming Diyos, aming Ama, thank you, dear God, that we can call you our Heavenly Father. And we come, Lord, to you today, tonight. We stand before you as churches. But Lord, within these churches that we are, sa lahat po ng mga ekklesia na sa harap mo'y gayon kami tumatayo rin, Panginoon, ng mga pamilya. Mahal namin ang bawat isa. At gawin mo na sa pamamagitan, Panginoon, ng mensaheng ito ay malaan namin lahat ang pagpapalang iyong ibinubuhos sa mga families, Panginoon. And all because of the faith na kay Abraham. Salamat, Panginoon, sa fellowship sa gabing ito. Salamat po sa mga awitan. Salamat sa mga mensaheng nasa likod ng mga ito, Panginoon. Salamat at kami na mga Abantes, Panginoon, ay binigyan mo hindi lang ng mensaheng ibibigay sa pamamagitan ng pulpito, kundi mga awit, Panginoon. Salamat po kay tatay at kay nanay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga tinanggap namin sa kanilang katuruan. At ngayon kami naririto. Hindi lang kami mga anak, narito may mga apo kami, Panginoon, may mga anak kami. At hindi lang kami, Panginoon, subalit lahat po ng saklaw at abot ng mga ministries po namin. Magmula sa Metropolitan, sa International, at sa Lighthouse, Panginoon. Saang mang dako sa buong mundo. Ang kinin namin, Panginoon, sa gabing ito, ang pagpapalang nagmula at nagsimula kay Abraham sa kanyang pananampalataya. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, be seated, everyone. Well, we're blessed tonight. Amen? Kahit walang practice. Tinatanong ako ni Rich, sabi niya, anong kakantahin natin? Sabi ko, kagawa tayong listahan. Hindi kami nakagawa ng listahan. Talaga, wala na. Iba na eh. Nung araw nung kami lang, yung Abante 4 kami, ako tagagawa ng lista. Ako taga-kuha ng kopya, ako ang taga-tago ng mga songbooks, pero mga kapatid, hindi na mahirap nang gawin yun ngayon eh. Anyway, we're so glad we can be together tonight. It's a blessing. Amen? But do you want to be blessed? Aba mga kapatid, alam nyo ba, sa atin, well, alam natin ang blessing sa churches that we are. Okay? Hindi tayo katulad ng mga ibang nagsasabi na, binaliktad ko yan eh. Kasi marami sa mga ebangheliko, ito ang kanilang katuwiran. Ang sabi nila, strong families make strong churches. Sabi ko, mali. Tumatatag ang pamilya dahil sila ay bahagi ng Ekklesia. Yan tayo.
Hindi ka, kahit anong ganda ng naririnig nyo sa iba, sa buong mundo, huwag nyo tatanggapin na para bang inspired. Okay? Kaya tayo tumatatag. Kaya tayo pinagpapala. Kaya tayo intact bilang mga families. Kaya tayo settled ay dahil sa ating Diyos. Sabi ng Psalm 127, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So para sa atin, ang Diyos ang tagapagtatag ng tahanan. Amen? At ano nga ba ang nagsisilbi na mensahe, no, tagapagdala ng mensahe ng ating Panginoon na ikatatatag ng mga pamilya maliban sa Ekklesia, which is the pillar and ground of the truth. Tama po ba? Kaya yan ang premise niyan. Tandaan nyo. Okay? Hindi ang pamilya ang nagpapatatag ng Ekklesia. Ang Ekklesia ang nagpapatatag ng bawat pamilya. Kaya kung gusto mong matatag ang pamilya mo, dumito ka. Alamin mo mensahe para sa iyo. Para sa mga ama, para sa mga nanay, para sa mga kabataan. You know, alam niyo kung wala kami sa church, ewan ko lang kung ano ng buhay namin. Tingnan niyo yung itsurang pastor ninyo. Pagkakatiwalaan niyo ba yan kapag wala ang church? Di ba? Abay, mga kapatid, sa totoo lang, yung agos ng mundo, kaya naman naming, sumabay. Subalit mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, narito tayo. At nakikita natin yung mga batang yan, isipin mo. Precious yan. Minsan, iniisip natin, magulo, mga bata, wag natin dalhin sa Ekklesia, sa service. Magulo. Hindi, paano silang tatatag? Kahit kami, alam niyo ba kami? Sinanay kami ng mga magulang namin, na dyan kami, kahit makatulog kami sa service, dyan kami. Okay? Nung araw hindi kami pwedeng humiwalay sa nanay namin Lalo ako yung bunso Nung araw, matagal ako naging bunso. Bago dumating si Ira. Sila, mga medyo makukulit na sila nung araw. Pero talaga, hindi pwede. Hindi pwede na wala kang dalang Bible sa church. Hindi pwede. Kahit nag-i-English yung Amerikano, makikinig kami. Okay? Ako, nung tumanggap ako sa Panginoon, I was 7 years old, hindi ko man naintindihan yung mensahe ng Amerikano. Malay ko dun. 7 taon ako. Pero nag-forward ako. Katabi ko yung si nanay. Pumunta ako kay tatay. Kasi si tatay, siya ang tumatayo sa harap ni Frank Hoagie noong araw. Siya ang tumatanggap sa mga nagpo-forward. Kay tatay ako lumapit. At sabi ko kay tatay, Tay, gusto ko pong tumanggap sa Panginoon. Yun. Tinawag ng tatay ko yung aking Sunday school teacher, si Edna Suliman noong araw. Siya ang nag-deal sa akin. I was 7 years old. Alam ko na ako'y makasalanan. Alam ko na ako'y dapat tumanggap kay Kristo. Alam ko ako'y dapat maligtas. Bakit ba? Pinis ba yun nung missionary? At hindi. Tinuro sa amin yan ng mga magulang namin. Andyan ba kayo? You see, yun ang kahalagahan. Kaya kung tayo pagpapalain, ang pagpapala mga kapatid, ay hindi basta-basta bumubuho sa atin na gano'n na lang. Right? Ang pagpapalang sinasabi nitong blessing ay hindi swerte-swerte yan. Ano ka, lucky lang. Tama? Hindi tayo naniniwala dyan. Mayroong kaparaanan ang blessing na tinutukoy dito. At kung sinasabi ng Bible that in thee, sa pamamagitan mo, Abraham, shall all the families of the earth be blessed. May kaparaanan yan. Hindi kaparaanan ng mundo. Okay? Hindi kaparaanan ng kung anong natuturo ng psychology or what. Hindi kaparaanan ng natuturo ng success and everything. Kaparaanan ng ating Panginoon. And listen, true blessings ay hindi maaari without faith. Ang lahat, mga kapatid, ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Now, of course, alam natin ang pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalataya?
Marami nagsasabi, well, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not. Okay, sige, ayos, okay. Sabi ko sa mga Bible students, okay, explain to me what faith is. Faith is a substance of things. Hindi, explain mo sa sarili mong salita kung ano ang pananampalataya. Oo nga po, faith is a substance of things. So, ano ba naman? Hindi ba pwedeng sabihin ng pananampalataya? Explica mo, Tagalogin mo, Ibicol mo, Ibisaya mo, basta naiintindihan mo. Dapat alam mo kung anong itsura ng pananampalataya kung kaharap mo, o nasa likod mo, o nasa gilid mo. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Sa mundong ito, mga kapatid, maraming tao ang nagsasabing sila Kristiyano pero hindi alam ang pananampalataya. At sa atin, bilang mga Biblical Baptists, alam natin na ang hindi sang-ayon sa pananampalataya ay labag sa kalooban at hindi maaaring ma-please ang ating Panginoon maliban sa pananampalataya. Without faith, it is impossible to please Him. Tama ba? So, ang pinaka-central lahat ng bagay ay pananampalataya. At buti na lang mayroong Abraham. Tama? So, kung pagpapalain tayo, dapat pag-aralan natin kung anong klaseng pananampalataya ang nakita kay Abraham. Good? Okay. Yan na ang aking mensahe. Yan na. Ano bang klase, ano bang pagkilos ng, alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi pwedeng passive. Ang pananampalataya ay laging ikinikilos. Kapag hindi ikinilos ang pananampalataya, hindi pananampalataya yun. Okay? If faith will be faith, it must be acted on. Okay? Palaging may motion ang faith. Kung meron mang napakagandang bagay sa buong mundo, sa buong kalawakan, ano yon, mga kapatid? Sabi natin the heavens declare the glory of God and the firmament shows His handiwork. So tumingin ka sa itaas. Nakita mo, wow! Yun lang ang nakikita mo. Para bang, ang glory ng Panginoon ay yung nakikita mo lang. Paano hindi mo nakikita? Alam naman natin, na kahit sa universe mayroong dark matter, di ba? Na hindi mo nakikita. So ano yun? Ano mga kapatid, ang common sa lahat ng nasa kalawakan hanggang sa mundong ito? Ano ang common? Ano ang common? Sabi, change is, merong common thing. Everywhere. Ano yun? It is motion. Pag-aralan niya, it is motion. You look at the heavens. Look at the stars. Look at the galaxies. Look at all the heavenly bodies. Everything moves. Naniniwala ba kayo ron? Lahat. Here on earth, lahat ay may pagkilos. Kahit yung katawan natin, lahat yan ay punong-puno ng pagkilos. Totoo yan. Kahit yung kaliit-liitang particle ng ating katawan, may pagkilos. Have you ever seen an atom? Have you looked at the microscope and see kung ano yung mga smallest particles that we can actually, there is always motion. That is where the glory of God is. The glory of God is not seen just in the passive sense. Porque may liwanag, may ganito. Yun, no. It's in motion. That is why God's people should always be in motion. Because that's faith in them. Naintindihan niyo? Kaya kung may pananampalataya ka, dapat ikilos mo. Kung tayo ay people of faith, dapat ikilos natin. Pag hindi mo kayang ikilos, yung alam mo na sinasabi at tinuturo ng banal na kasulatan, hindi pananampalataya yun. Yan ang ginawa ni Abraham. Okay? Now, in the first place, tingnan natin. Ilan ba to? Marami to mga kapatid. Alam niyo naman, pag ako'y nagpipreach dito, marami palagi. Pero anyway, umpisahan natin. Ibig sabihin, kung tayo may be blessed, kung tayo pagpapalain, at ang mga families natin ay pagpapalain ng Diyos, mayroong
dapat na hawig yung ating pananampalataya sa pananampalataya ni Abraham. Tama ba? Right? Yun eh. Kung tayo'y tatanggap ng pagpapala, kinakailangan mga kapatid, meron tayong relationship, meron tayong association sa naging pananampalataya ni Abraham. Okay? Kaya yun ang susi natin. Now, anong klase ba ang naging pagkilos ng pananampalataya ni Abraham? Puntahan natin Genesis 12 verses 1 to 5. Okay? Genesis 12. Now the Lord has said unto Abram, of course, alam natin, naging Abraham yan, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and I will make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Verse 4, so Abram departed as the Lord had, what? Spoken unto him. Now look at that. That's faith. Kung paano nangusap sa kanya ang Panginoon at sinabi sa kanya, you get out of your country, he departed. Ano ang basis ng kanyang pag-alis? Ay ito, as the Lord had spoken unto him. Right? Hindi ba't pananampalataya yon? As how the Lord commanded him, he did so. Okay? And Lot went with him, and Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Naku, alam nyo, mahirap yun. So, edad natin, 75, pambihira, saka ka maglalakbay. 75 ka na, wala ka pang mapa, wala kang Waze. Paano kaya? Wala kang Google. Basta ang sabi, umalis ka dyan. Alam niyo mga kapatid, ang isang pinakamahirap na bagay sa buhay ay lumipat. Tama, mali? Madali ba, Rich, na lumipat ka sa Amerika? Hindi! Eh kung lilipat ka pabalik ito, mahirap ba? Mahirap din. Mahirap lumipat eh. Lalo na nung araw. Hindi ka naman karaka-raka aalis na wala kang paghahanda. Tama ba? Ibig sabihin mga kapatid, nung umalis siya, damay lahat eh. Nung sabi sa kanya ng Panginoon, umalis ka dyan sa kalalagyan mo, pumunta ka sa isang lugar. No, aking ituturo sa iyo. Ang sabing ganyan, okay? Ang sabi, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show thee. Ipapakita pa ng Panginoon. Tama ba? Ang sabi na, but you get out. And he acted on what the Lord said. Listen. Kaya pinagpala si Abraham. Kasi he had a faith so obedient. He left everything. He had a faith so obedient, damay lahat. Hindi lang siya, pati buong pamilya niya. Abay, pati si Lot. Can you imagine? Hindi naman niya anak si Lot. Tama ba? Okay. Lahat hakot mga, abay, hindi ganon kadali yun. Can you imagine? Abay, mabuti sana kung kabilang bayan lang ang pinunta. Hindi eh. He had a faith so obedient. He left his homeland when God told him to do so. Anong pagkilo sa pananampalataya? Obedience. Right? Kung kaya nga alam niyo, kung meron tayong pananampalataya, ang unang hakbang sa pananampalataya ay pagsunod. Right? Kung alam mo ang sinabi sa iyo ng Panginoon, kung tinanggap mo na ang itong salitang ito ay salita ng Diyos, at ikaw ay may pananampalataya na ito nga ang salita ng Diyos, aba hindi pwedeng yun lang yun. Ikikilos mo, susundin mo yung sinabi. Right? Ay kaya kayong mga tumanggap na kay Kristo, may pananampalataya na kayo ng Panginoon. Abay, sumunod na kayo. Sumunod na kayo sa isang bagay, no? Magbigay na kayo ng pagsunod. Magpakita na kayo ng pagsunod sa pamamagitan ng testimony, ng deklarasyon ng buhay na ikay magiging masunuring anak ng Diyos. Baptism. Okay?
Marami na nagsasabi, kay baptism daw is the first step to obedience. Hindi. No. Baptism is your declaration that from then on, that's the start of your obedience. It's not just the first step. It is actually a declaration that from here on and for the rest of your life, you'll obey God. Okay? Ikalawa. Genesis 12, verse 7 to 8. Puntahan natin to. Genesis 12, verses 7 to 8. And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give this land. And there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Hai on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. Look at chapter 13, verses 3 and 4. Tignan niyo kung anong naging pagkilos ni Abraham. And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Hai, unto the place of the altar which he had made there first. And there Abram called on the name of the Lord. Now look at verse 18 of chapter 13. Ang sabi rito, Then Abram removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. Notice this, mga kapatid. Okay? Abraham did not only have a faith, so obedient, but he also had a faith so evident. Okay? He had a faith na kinakailangan ay maipahayag niya sa kanyang buong katauhan. Hindi lang itong issue ng pagsunod, kundi isang pananampalataya na kahit saan siya pumunta, he builds an altar to testify of the Lord. Okay? Yan ang pananampalataya. Abay, kahit saan pumunta si Abraham, mga kapatid, he always builds an altar. Okay? Pumunta siya dito, pumunta siya doon, at kung saan siya mananawagan sa Panginoon, and he calls on God kahit saan siya pumunta. Okay? Can you imagine such faith? Minsan, mga kapatid, ang ating testimony ng faith, andito lang sa loob ng building na to. Porque ito'y tinatawag nating sanctuary. Akala natin ang pananampalataya ay narito lang. Okay? At wala na. Kaya maraming mga families na akala nila pag wala na sa service, sila na lang yon. Tama ba? Ay, hindi na ako maaabot ni Bishop dito. Ni BP. Hindi na ako, nasa bahay na ako. Lalo na pa nagtrabaho ka, pa nag-opisina ka, wala ka ng altar doon. Wala ka ng testimony ron. Okay? Abay, lalo na pa nag-abroad ka. Tama? Lalo na pag nagpakalayo-layo ka. Iiwanan mo na ang panawagan sa Panginoon. Iiwanan mo na ang testimony mo. Iiwanan mo na ang paglilingkod mo. Pero mga kapatid, si Abraham hindi. Sa kalalakbay niya, everywhere he would go, abay, I have to build an altar here. That is my testimony. Pumunta ka ng kongreso, ganun din. Tama ba? Right? Pumunta ka ng community, ganun din. Pumunta ka ng kahit na anong forum, nandun din. Pumunta ka ng kahit na anong engagement, naroon din. And it would be good, mga kapatid, na ituro natin sa mga pamilya, kahit saan tayo dumako, dala natin ang ating testimony ng pananampalataya. Ang ating pagkilos. Amen? Okay. Number 3.
Genesis chapter 14 and verses 18 to 23. Anong sabi dito? And Melchizedek, king of Salem. Hindi ito yung sigarilyo, ha? Okay? Brought forth bread and wine. And he was the high priest of the Most High God. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. And blessed be the Most High God, which hath delivered thine enemies into thine hand. And he gave him tithes of all. Are you reading this? And he gave him tithes of all. And the king of Sodom said unto Abraham, Give me the persons, and take the goods to thyself. And Abraham said to the king of Sodom, I have lifted up mine hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread, even to a shoe latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abram rich. Whoa! Naglalakbay siya, ha? Okay? Sa paglalakbay niya, ay salamuha niya, mga hindi niya kanilang mga tao. And he would meet these people. Okay? Pero alam niyo, ang faith ni Abraham was so centered on God. Okay? He always gave what's due God. And he always recognized that all things must come from him. That's faith. Kikinig ba kayo? Sa ngayon mga kapatid, hindi na ganoon ang pananampalataya ng maraming tao. Okay? Pag medyo ang issue na mga kapatid, survival mode, wala nang pananampalataya. Sige, akin na yan. Isipin mo, ang sabi sa kanya ng king ng Sodom, alam mo, ito ang gawin mo. Yung mga tao, akin na, yung mga goods, sa'yo na lahat yan. Sa'yo na, okay na yan. Okay? Hindi tinanggap yan ni Abraham. Una, I must give what is due God's. Binigyan niya yung tithes. Okay? Pero hindi lang nakita yan sa tithes niya. Nakita yan, mga kapatid, sa kanyang recognition of who God is, what He gives, at saan ang gagaling ang lahat ng kanyang resource. Alam niyo po ba, mga kapatid, na ang tithing, makinig kayo maigi, na ang tithing is not just giving what is God's. It is actually a recognition. Okay? It is a statement. It is a declaration on our part that all things come from Him. And if we would be rich, it would be God who would make us rich. What a faith. What a faith. Mga kapatid, anumang galing mo, anumang estado mo, anumang na-enjoy mo sa buhay mo, it is God that made you that way. What have you that you did not receive? Ang sabi ni Paul. Tama ba? Now, kung lahat ng taglay mo ay galing sa, ba't ka nagmamalaki? But that was the faith of it. Do we have such faith? Hindi lang yan. Number 4, Genesis chapter 12 and verse 4. Ang sabi rito, alam na natin kanina, nung umalis sila nung Haran, si Abraham was 75 years old. Tama? 75. Ala pa siyang anak. Okay? In Genesis chapter 16 and verse 16, ang sabi dito, and Abram was 86 years old when Hagar bare Ishmael to Abram. How many years after? 75? Ngayon ay siya'y
86. Ilang taon na yon? Lumipas. How many years? 11. Bumabata ba siya? Hindi. Gumagawa po ba siya? Malay ko. Okay? Pero 11 years na ang lumipas. Obserbahan niyo, no? Okay, fine. Pinanganak si Ishmael by Hagar. Whatever that is. Huwag na natin gawing issue yun. Okay? Genesis 17, verses 1 to 4. And when Abram was 90 years old and 9, from 86 to 99, ilang taon? 13 years plus 11, kanina, 24 years. Correct? 24 years. Isipin mo, madali ba yung 24 years antayin? Madali bang antayin yung 24 years? Kayo nga Sino 24 years na rito? Dito sa MBBE. Sino 24 years na? Wala, okay na. Sige na. Sabi dito, and when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. What did Abram do? And Abram fell on his face. And God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Alam niyo, one thing about Abraham is this. He had a faith so settled, he can take God's promises without any doubt. However long, gaano man kahaba yung panahon na lumipas, gayon pa din ang pagtanggap niya sa pangako ng Panginoon. Andyan ba kayo? Tayo, mga kapatid, minsan pag yung pangako ay mahirap nang maging totoo, wala na. Tama, no? Wala na. Alam niyo, pinipreach ko itong 2 Peter. No? Ito ibang preaching to pero puntahan lang natin sandali. 2 Peter. Chapter 1, verse 3. Wala ito sa outline ko. I just remember this. 2 Peter chapter 1 and verse 3. Recite natin lahat, Everyone, ready, go. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Stop for a moment. Sa pamamagitan daw ng kapangyarihan ng Diyos, ay binigyan niya tayo ng lahat ng bagay. Okay? Lahat ng bagay, patungkol saan? Patungkol sa buhay at kabanalan. Tama? Ibig sabihin, given to us. Nasaan na yun? Nasa atin na. Tama? Do you have that? Do you believe God's word? Do you actually believe that God has given you all things that pertain to life and godliness on your part? Come on. Nasaan na? Nasa kayo, di ba? It's here. Wala ka nang masasabi. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay na sa atin ang lahat ng bagay patungkol sa buhay at kabanalan. Okay. How many hands do you have? Siyempre, 2. I have 2 hands. Okay. Sabihin na natin na itong lahat ng bagay na binigay ng ating Panginoon, sangayon sa kanyang kapangyarihan, ay lahat ay nasa kanang kamay. Okay? You're with me? Ano nasa kaliwa? Ito yung nasa kaliwa. Verse 4. Look at verse 4. Whereby, nasa pamamagitan nito, are given unto us, ano raw? Exceeding great
and precious promises. Tama? Andiyan ba kayo? Oh. Sa pamamagitan ng ika ang kapangyarihan na ito, ay ibinigay din sa atin exceeding. Ano yung exceeding sa Tagalog? Nag-uumapaw. Tama? Nag-uumapaw. Great! Dakila. Tama? At ano pa? Precious. Ano sa Tagalog yung precious? Napakamahalaga. Very valuable. Na mga ano? Na ano? Na ano raw? Exceeding great and precious what? Promises. Ibig sabihin, sa kanang kamay natin, ay nariyan na ang lahat ng bagay mula sa kapangyarihan ng Diyos patungkol sa ating buhay at kabanalan. Everything practical in our lives, narito na. Tama? At sa kaliwang kamay, meron pa. Ano daw? Nag-uumapaw, dakila, at napakahalaga na mga pangako pa. Hello? Ibig sabihin, mga kapatid, pag pinagsama mo lahat yan, abay, pambihira. Akala natin ito lang ito. At maraming mga mananampalataya, ito lang ang kanilang focus. At ayaw nilang panghawakan exceeding great and precious promises of God. Yung isang kilala ko sabi, Pastor, di ba talaga ibig sabihin niya? Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin mga kapatid, meron tayo mga pagkilos na ginagawa dahil tinanggap na natin. Tama? Right? Halimbawa, meron ka ng kotse. Siyempre, pwede ka nang pumunta sa service. May kotse ka na eh. Tama? Right? Ang problema, may kotse ka na nga, wala ka pa rito. May sasakyan ka na, wala ka pa rito. Meron ka ng magandang trabaho. So, pwede ka nang magkaroon ng ministry. Tama? Nariyan na yun eh. Pero hanggang doon lang tayo. Dahil nariyan na. Ito. Marami mga mananampalataya, hindi kumikilos ang ayon sa pangako. Pero, alam nyo ba, ang mundo, talo pa tayo. Gusto niya ng pruweba? Ito ang pruweba. Meron ginagawa ang marami. Ginagawa nila on the basis of promise. Pero kumikilos na sila. Okay? Sa paanong paraan? Alam mo, merong magandang trabaho sa Qatar. Ito magiging trabaho mo. Kanya nga lang, kinakailangan kang magbayad ng ganito, ganyan ang gawin mo, ganun ang gawin mo. Pero ito ang nag-aantay sa iyo. Anong meron ka? Pangako. Tama? Right? Pero ipagbibili mo yung bahay mo, yung kalabaw mo, yung bukid mo, pati misis mo ipagbibili mo. Para yung pangako, makamtan mo. Pero lahat kinilos mo dahil sa pangako. Logical, di ba? Halimbawa, may trabaho kayo lahat. Sumesweldo ka. Yung mga kumpanya nyo ba, nagsesweldo muna bago magtrabaho ka? O nagtatrabaho ka muna bago ka magsweldo? Ano nauna? Trabaho muna, di ba? Bago magsweldo. Wala bang kumpanya na sweldo muna bago magtrabaho? Wala, ano? Ayan. Alam niyo yan lahat, kayo mga nasa business. Oh. Ano kaya ang gagawin ni Brother Wilson kapag sweldo muna bago trabaho? Hindi pwede yan. Magtrabaho ka muna. Tama? Right? Oh. Nag-apply ka. Nag-apply ka sa SGB. Hindi ka muna sisweldohan. Magtrabaho ka muna. At yung sweldo mo, pangako yun eh. Tama? Pero binubuhos mo na lahat nang meron ka. Correct?
Mga kapatid, yan ang ginagawa ni Abraham. Kahit mahirap pang hawakan ng pangako, pinanghahawakan niya. At hindi lang siya kumikilos dahil ito'y meron na. Kundi, base sa pangako, mas lalo pa siyang merong pwedeng ikilos. Marami pang pangako para sa atin. Amen? Marami pa. Hahaba ang mensahe natin kapag inisa-isa ko. Pero ang punto ito, the faith of Abraham was so settled. He took God's promises as yea. Walang duda. He even knelt down before God and worshiped Him and took every promise God gave. Number 5. Genesis 18:17. Genesis 18:17. And the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. Now look at verse 19. Read with me verse 19. Ready? Go. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. Now, who was speaking here? It was God. It was actually God describing Abraham. Okay? Isipin mo, ang nagde-describe kay Abraham ay mismong ang Diyos. At ang sabi ng Diyos, kilala ko si Abraham. What a testimony. Tama ba? Tayo, kailangan natin ng mga endorsement eh. Pero ito, ang Panginoon na nagsasabi, kilala ko, I know Abraham. I know that he will command his children and his household after him. Now listen, this is the thing here. Abraham had a faith so unfeigned. Ano yung word na unfeigned? Abraham had a faith so unfeigned and sincere that it was God Himself who described. At yung kanyang pananampalataya, because it was unfeigned, was a faith that affected generations. Wala sa outline ko yun. Dinagdag ko na lang dito. Abraham had a faith so unfeigned. Walang bahid ng anumang kulay, walang bahid ng anumang insincerity, so sincere. Kaya mismo ang Panginoon ang nagdi-describe ng kanyang faith. Kaya because it was so unfeigned, mga kapatid, yung kanyang pananampalataya ay naging generational. Naalala niya ba si Timothy? Ano ang sabi ni Paul kay Timothy? Alam niya ang pananampalatayang nasa kay Timothy, which first dwelt in his mother Lois, and his grandmother Lois, and his mother Eunice. At anong klaseng faith yun? It was also an unfeigned faith. Dahil ito'y sincere, dahil ito'y unfeigned, it was worth affecting generations after. Nung linggo, it was our family Sunday. Yung buong month kasi ng August is family month sa Lighthouse. Ang ginagawa ko lagi, pag may ganyang special, ay yung buong month, meron kaming photo studio. At lahat ng mga pamilya, we would have picture taking. Ginagawa ko niyan kasi, masyado akong mahilig sa photography. Kaya mula pa nung araw, sabi ko kay tatay, maglagay tayo ng mga family pictures every time. Meron tayong family. Kaya nung panahon pa ni tatay, meron na kami mga family pictures every time. Pag buwan ng August. Tapos merong family Sunday.
sabi ko, I will give 2 awards. 2 awards. Kung sino ang magdadala dito ng pictures ng family consistent through the years, magmula pa nung panahon ni tatay. Pambihira, akala ko marami nag-submit. Yung isang nag-submit, 15 pictures every year mula nung panahon ni tatay. Dala-dala niya. Hanggang yung mga anak, malalaki na ngayon, may mga anak na rin yung mga anak nila. Well, praise God. Binigyan ko ng award. Kasi meron kaming painter, si Mark Andy Garcia, who is actually a multi-awarded painter. Meron siyang binigay ng mga pang-award ng mga paintings worth 60,000 ang bawat isang frame. I gave awards to them. Para doon sa pinakamaraming pictures through the years, sabi ko, Faith Through the Years Award. Sabi ko, may isa pa. Sino ritong pamilya ang merong present na 4 generations? Yung lolo, lola, yung anak, okay? Yung anak nung anak at yung apo sa tuhod. Aba, may nakakuha? Nakakuha. Ang tawag ko ron ay Generational Faith Award. O hindi ba? You know what? It's high time our families know the kind of faith they have. I am blessed to see itong mga grandchildren namin. Kung nandito si tatay, sila ang unang tuwan-tuwa dyan, kahit malilikot yung mga yan. Faith so sincere. Iklian na lang natin. Okay? Marami pa to Genesis 21. Genesis 21, verses 1 to 8. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, 100, at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. And Isaac circumcised his son, and Abraham circumcised his son, Isaac being 8, and so forth and so on. So, Abraham eventually enjoyed Isaac. And you can just imagine kung anong klaseng pagmamahal meron si Abraham kay Isaac. A son of his old age. Genesis 22. Genesis 22 and verses 1 to 14. Ito na. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Then on the 3rd day ng kanilang paglalakad, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Dito muna kayo, abide ye here with the ass, and I and the lad or my son will go yonder and worship, and come again to you. You notice the words? And come again to you. Samantalang alam niya naman that the Lord told him to offer his son. Tama ba? Pero ang sabi niya sa mga alalay niya, dito muna kayo with the ass. Pupunta kami ron, we'll worship the Lord, and we will come back again. Parang simple statement lang.
Verse 6, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and the knife. And they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood. But where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. Is that faith? Is that faith? Alam niyo, kung babasahin natin ito, isa lang ang pwede kong i-describe tungkol sa pananampalataya ni Abraham. Is this, that Abraham had a faith so hopeful. Isang pananampalatayang puspos ng pag-asa. Isang pananampalatayang buhay palagi ang pag-asa niya based on God's promises. That he was willing to let go of his only child, believing that God would still make true his promise. I can just imagine 3 days journey. Isa lang naman ang pakay niya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, you give your son, offer him. Patayin mo siya. He never asked a question. He went. 3 days journey. I can imagine, sa bawat hakbang, sa bawat distance na na-travel nila, every day passes. Ano kaya nararamdaman ni Abraham? I think he would look at Isaac, his son, and he would express his love for him. Diba? Isaac would cherish the moments that they enjoyed together. Abraham would cherish the moments that he enjoyed together with Isaac. Lahat ng paglalaro nila, lahat ng but it's God's choice. Amazingly, in Hebrews chapter 11, verse 17 to 19, ito ang pananampalataya ni Abraham. Ang sabi, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac. And he that had received the promise offered up his only begotten son. Look at verse 19. Accounting that God was able to raise him up even from the dead. And if God could do that, he would still make good his promise. What a faith. Finally, Genesis chapter 15 and verses 5 and 6. This is the last point. Ang sabi dito, and he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Look at verse 6. And he believed in God. As a result, he counted it to him for righteousness. Now lastly, here is this. Abraham had the faith so defined. It was so defined
it still rings in our lifetime. I would today that if you're going to be blessed, and if you're going to be blessed as a family, and if you're going to be blessed as even a church family, then we must have this kind of a faith of Abraham. Because in your kind of faith, shall all the families of the earth be blessed. A faith so obedient, a faith so evident, a faith so centered on God, a faith so settled, a faith so unfeigned and sincere, a faith so hopeful, and a faith so divine. Would you be blessed? Have the kind of faith. Let's stand and pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Sa mensaheng ito, Panginoon. Kami mga pamilya, Panginoon. And we are even church families. But Lord, higit sa lahat ng ito, ay makita po namin, Panginoon, makita niyo sa amin ang pananampalatayang nagmula kay Abraham. Kilusin niyo kami, Panginoon. Kilusin niyo kami sang-ayon sa pananampalatayang ito. Na tulad na si Abraham ay kumilos dahil sa kanyang pananampalataya. Gayon din po kami. Lord, bless our families. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mga mata. Alam niyo, pag-uusapan natin ang grace ng Panginoon. Ang grace ay gawa ng Diyos. Ang pananampalataya ay galing din sa Panginoon na binigay sa atin upang i-exercise natin. Kumusta ang pananampalataya mo? Ito ba ay lumalago? Kumusta ang pananampalataya mo? Ito ba ay lalong nagiging evident sa buhay mo? Sa araw-araw mong buhay kay Kristo? Kumusta ang pananampalataya mo? Ito ba yung nakikita ng iba? At dahilan dyan, kanilang nakikita ang Panginoon sa buhay mo. Why don't we review our faith tonight? Tingnan natin maigi. At sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, increase my faith. Lalo niyong palaguin ang pananampalataya ko sa inyo. Na lalo kayong makita sa aking buhay. Increase my faith in such a way that my eyes are only fixed on you, on your word, and not on anyone else. Alam niyo ba kung bakit may trials tayo? Upang makita natin kung yung faith natin ay tunay at galing sa ating Panginoon. Faith wins every battle. It's not you. It is the faith that is in you. Tingnan nating maigi ang pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung ito'y tunay lumalago, yumayabong, yumayaman, at dahilan dyan, nakikita mo unti-unti ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Look at your faith tonight. And tell God, Lord, increase my faith.